Kung maganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig, napapawig ang bihati, masilayan lang ang iyong ngiti. Okay, ganda isipin ang isang mundo ng pag-ibig, ang isang mundo ng pag-ibig. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan, investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber para sa susunod, kayo naman po ang maservisyohan namin. Maraming salamat po. Hello mga kaparmlat, kamusta po kayo? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Tinambak, Camarines Sur, kung saan meron po tayong tinitingnan na beachfront na tanaw po itong Mount Isarog ng Camarines Sur. Ayan. Ano po? So, ito po yung ambience ng dagat mga ka-farmlat. Ayan, makikita kayong malalaking bangka ng mangingisda. So, ito po yung muhon niya. Ayan, bato po siya. So, dyan pumatak. So, imbis na lagyan po nila ng sementong muhon, tinatakan na lang po nila ng PLS yun. Ayan, bali ang estimated frontage nito mga 40 to 50 meters yung frontage. So maganda po yung buhangin dito mga ka-farmlat, pino siya na white brown. So kung gusto nyo mas maganda yung ambience nung tabing dagat niya, pwede naman pong alisin yung mga bato dyan, ilagay po sa tabi or isalansan na lang or gawing recraft. Ano po? So yung karatig po wala nang kabato-bato puro buhangin na siya. So kung gusto nyo maging ganun nun din po yan. Yan. So, yun po yung best way na pwede natin gawin dyan. Ang maganda lang talaga dito sa property ay overlooking din po yan. So, pag nasa taas ka ng property, tanaw din ang Mount Mayon tsaka po yung dagat. Pag nandito ka naman, tanaw rin yung Mayon, ayan, at dagat pa. So, marami rin naman po mangingisda dyan. Ayan. Ang ganda nito mga ka-farmlat, tsaka mura pa. 1.4 hectare ang sukat po nito. Buhay na kapangalan sa title. So kaya binebenta po, may edad na. So gusto nilang mapakinabangan habang sila ay nabubuhay pa. So kaya to binebenta. So naghahalaga lang po ito ng 3 milyon mga ka-farmlat. Meron ka ng 1.4 hectare. Na po, napakamura na niyan kasi ang mga tabing dagat ngayon sobrang mamahal na. Square meter lang may presyo na So ito 1.4 hectare clean title pa. Ano po? Ayan mga ka-farmlat. Ito po yung daet daw. Ayan. So buhanginan po doon pero hindi yan sakop ng property. Bali ang sakop ng property mga ka-farmlat, mula doon sa yung malaking bato na yon hanggang dyan po sa tapat nitong nyug na to. So bali 40 to 50 meters yung frontage niya. Kaya lang ito po yung lupa niya. Ano po? Yung tabing beach niya. Mga rock formation po yan. Makikita nyo yung mga bato. Ayan. So kung maliligo po kayo, pwede po naman kayo pumunta dyan sa may bangka na yun. So buhanginan po dun. Or kung gusto nyo pagandahin to, pwede nyo itabi yung ibang bato para buhanginan naman po yan. Yung mga bato nakapatong sa buhangin. Makikita nyo naman po. So ang good thing lang ng property dito, ayan, tanaw na tanaw po yung Mayon. Ayan po. So yun mga kaparmlat, galing dito sa mismong tabing baybayin, ayan, pantayan naman po ng konti itong mismong harap niya. Then pagpapasok ka naman sa pinakaloob, ano po, medyo ahon tayo. Pero ayan, may pwede kayong paglagyan ng cottage sa malapit sa baybayin kasi pantayan ng bahagya. Then kung gusto niyo ng overlooking part, ayan, dito po yung exit papunta ng labas sa main road. Papasok tayo muna dito sa loob ng property. Ano po? So yun mga ka-farmlat, itong dinadaanan natin ay medyo hilly ng konti, medyo masukal yung property. So isa to sa negative part ng property, medyo masukal,
wala naman tayong dapat i-expect talaga na maging malinis to, dahil kaya nga binebenta kasi hindi na po naabiyad ng seller kasi medyo may edad na. Kaya binebenta, gusto nilang mapakinabangan na. So konting ahon lang naman, bubungan na sa atin yung property na kapantayan dito sa ibabaw. So pag nandyan po tayo, napakaganda ng ambience dyan, lalo pag nalinis natin yan. Kasi overlooking tanaw po yung Mount Isorog, tanaw natin yung dait dyan. Po. So yan, Carabao grass naman yan, kaya lang, kailangan lang natin linisan talaga. Ayan. So mamaya iibabaw tayo doon. So, makikita nyo. So may itanim po yan na ilang mangga. Ayan. So ito po mga ka-farmlat ay hindi tabing kalsada. Isa sa negative part, hindi tabing kalsada. Po? Kaya hindi ganun kamahal yung property. Kasi kung tabing kalsada to, tas ganyan kaganda, sobrang mahal po nito. Ang good thing po, 1.4 hectare, clean title, buhay ang may-ari, naghahalaga lang po ng 3 milyon. Po? At sa road right to way naman, dahil yung ayun po yung dagat nga pala mga farmlat to. Kaya pag nasa ibabaw ko na, yan, yung part na yan, nandyan po yung Mount Isorog. Po? Ayan. So, ito na, kapantayan po, ayan yung mangga. So, bali mga ka-farmlat, yung karatig po na lupa ay nabili. May nakabili na daw, gagawin daw pong resort. Foreigner daw po nakabili. Kaya dun sa road right of way, parang bago pa natin to isipin yung magiging daan. So, meron nang naunang bumili, mas malayo pa, mas likuran banda nitong property natin sa unahan pa. Ngayon, meron na pong inusap na daw na daan yung nakabili doon mula main road papunta doon sa property. Kaya hindi rin natin problema right of way dito, at ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga madadaanan ay maganda po, puro flat land. So siguro po mga 800 or 900 meters yung nilakad namin from main road papunta po dito. So ito na po yung mga madadaanan. Napakaganda po ng mga madadaanan na property kasi ayan, makikita nyo ang lilinis. Ayan po yung Mount Isorog. Ayan. Ito? Nagdamo din. Kaya nag-aayaga eh. Yung nasa sala, magkukupra lang. Tapos kakupra, wala na. Farmlat, ito yung road right of way papunta dun sa property. Ayan. Sa una-unahan, mula dito, mga 100 meters, sakop na ng property. Kung makikita nyo, ito po yung Mount Isorog. Kaya yung property pag nalinisan, talagang napakaganda niyan kasi tanaw na tanaw yung Mount Isorog. Tapos overlooking pa sa dagat. Ayan, continuous po tayo ng lakad papunta dun sa main road. Ayan. So, eto po, yan, isa rin to sa mga madadaanan. So, ito po yung daanan ng mga harvest pagpapalabas. So, puro flat naman po yung area. So, yun mga farmlat, hanggang dito na lang po yung ating video at maraming salamat po. Bali, hindi pa ako masyadong familiar dun sa lugar, pero tatry natin i-check sa Google Earth para may idea po kayo kung saan ang Tinambak Kamsur. Po? So, ayan, tara po sa Google Earth. Tingnan natin. So, ayan mga farmlat, ito po yung Tinambak Camarines Sur. Po? Ayan, at least may idea po kayo. And ito po yung Mount Isorog. Ayan. Mount Isorog. Ayan. Tapos, kung nandito to, ayan, nandito banda yung property. Kasi pag nandito, tanaw yun eh. Pero hindi ko lang po mapipinpoint kung saan dito yung eksakto mga ka-farmlat. Dahil hindi naman tayo taga Tinambak, hindi pa natin gamay yung mga lugar-lugar dyan. Yan, basta pag nandito sa property, pag nakaharap sa dagat, nasa left side yung Mount Isorog. So, yun po yung Mount Isorog mga ka-farmlat. Yan. Nakaharap daw po yan sa dait eh. So, ito po yung dait. Yan, Mercedes. Ayan. So, Tinambak, ang katabing bayan po ng Tinambak. Yan, sikat din po dito si Roma. Marami rin pong nakabili ng mga tabing dagat dito sa Roma. Isa rin po yan sa dinadayo ng mga buyer. Pero yung inaalok natin, mas malapit po, mas bungad. Tinambak lang. Po? So, kung papunta sa Roma, napakalayo pa. So, kung bibili po kayo dyan, dito na kayo sa Tinambak.
At least mga ka-farmlat, may tanaw natin yung Mount Isarug. Ayan. So Tinumbak, madadaanan nyo po ay Kalabanga, bayan ng Kalabanga. Nasaan ba yung bayan ng Kalabanga? Kalabanga. Nasaan na yun? Hindi talaga tayo familiar dito eh. Saan na ba yung Naga. Karamuan. Ayan. Naga, saan ka? Tigaon o Kampo Baaw. Saan ba yung Naga? Hagunoy. Hindi natin makita. Tinambak. Ito. Saan ba Naga dito? Baaw. Naga. Ayun. Ito ang Naga mga ka-farmlat. So ito yung Pili. Ang Pili po, nandito yung airport. So kung nandito yung airport, yan. Nandito ang Naga, ang Tinambak, ayan. So nandito ang Tinambak, andito banda yung Naga. Ito yung Naga. So yan, magkalapit lang halos mga ka-farmlat. So siguro pag pupuntahan nyo yung property, pag nag-airport po kayo ng Naga, so siguro mga 1.5 drive nasa property na. Sige. Ano po? So yan. Hanggang dito na lang po yung ating video mga ka-farmlat. Siguro ang travel time niyan from Manila, kung ma-drop by kayo ng Naga airport, mas madali kasi 1.5 drive, nandun na ata po kayo sa property. Pero kung by 4 wheels mula Manila, siguro mga 11 hours yung biyahe. Mga 11 or 12 hours. So yan mga farmlat, hanggang dito na lang ating video at maraming salamat po.